Bagong lipat si Mia sa isang condo sa Makati. Dati siyang umuupa sa isang apartment sa Quezon City, kung saan apat silang hati-hati sa renta. Dahil natanggap siya bilang isang call center agent sa Ayala, naisipan niyang lumipat na lang para mas malapit sa trabaho niya. At isa pa, gusto niya na rin magsulo para meron siyang privacy. Yung isa kasi niyang housemate, mahilig manghiram ng mga gamit sa kanya, tulad ng makeup. Minsan pati nga suklay hinihiram na. Kaya naiinis siya. Maselan pa naman siya pagdating sa mga personal na gamit. Ang kanyang mga magulang nasa probinsya. At siya'y lumuwas ng Maynila pagkatapos siya makagraduate ng college. Awa ng Diyos ay hindi naman siya nahirapan sa paghahanap ng trabaho. Marahil ay dahil maganda at sexy siya. Marahil ay magaling siyang sumagot sa mga interviews. Ewan, hindi siya sigurado. Napansin niya na yung nag-interview sa kanya na HR manager. Iba ang tingin sa kanyang hubog. Maganda si Mia at talagang pansinin ng mga kalalakihan. Maputi, chinita, matangos ang ilong. Medyo mataray ang dating ng muka na binagayan ng pouty lips. At sobrang ganda ng kanyang hubog. Pwede siya mapagkamalang model pag naglalakad sa mga mall. Sa katunayan, hindi lang isang beses na may lumapit sa kanya sa mall at nagpapakilala mga talent scout. Tinatanong siya kung gusto niya mag-commercial model. At hanggang ngayon ay nasa kanya pa rin mga calling cards ng mga to. Pero hindi naman siya interesado sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng kanyang angking ganda, simple lang ang kanyang lifestyle. Hindi siya mahilig gumimik at wala rin siyang boyfriend sa ngayon. Marami naman siyang manliligaw sa trabaho at sa probinsyang pinanggalingan niya. Pero wala siyang maramdaman na kakaiba kahit sino man sa kanila. Kasalukuyan siya nag-aayos ng mga gamit niya sa condo. Nasa 10th floor siya. Magsasabit sana siya ng picture frame, pero walang masabitan. Kaya naisipan niya tumawag sa front desk gamit ang intercom at nagtanong kung meron silang karpintero na pwedeng tumulong sa kanya na maglagay ng mga picture frame. At sabi ng nakasigot, maghintay lamang ng sandali at may ipapadala sila na karpintero. At hindi nga nagtagal, mayroon nang nag-doorbell. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanyang isang lalaki na may itim. Maskulado. Mga 5'4" ang taas. Siguro nasa 35 to 40 ang edad. At may dalang toolbox pati na rin electric drill para pambutas sa dingding na lalagyan ng mga pako. Nakasando at shorts lamang ito. Mukhang marumi. May bigote at medyo kulot ang buhok. Ang pangit naman. Parang hindi naliligo. Sa loob-loob niya. Ma'am? Kayo po ba yung nagpapatuloy magkabit ng mga pako sa dingding? Ako po si Badong, yung pinadala ng building engineer. At habang nagsasalita to, nakatitig to sa kanyang harapan. Ako nga, Manong. Halika, pasok kayo. Itinuro niya kung saan niya ipapwesto ang mga picture frame at nagsimula na magbutas ng karpintero gamit ang kanyang electric drill. Habang si Mia naman, inaasikaso pa ang kanyang ibang gamit. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa ginagawa ng karpintero at nauhuli niya itong sumusulip sa kanya. Matagal pa ba, Manong? Gusto niyo ho ba ng juice at sandwich? Tubig na malamig na lamang, Mama.
Kumuha siya ng pitchel sa ref at sinundan siya ng tingin ni Badong. Ang sarap siguro nito. Sa loob-loob niya. Pagkatapos niyang inumin ng malamig na tubig, nagpatuloy na siya sa kanyang ginagawa. Ma'am, pwede bang pakihawakan tong picture frame? Susukatin ko lang ho para sakto ang butas. Lumapit naman si Mia at hinawakan niyang picture frame. Nakataas ang dalawang kamay niya kaya medyo nahila pataas ang kanyang sando. At tumambad ang maputi at makinis ng tiyan. Hindi rin ito nakaligtas sa paningin ni Badong. Pero hindi siya nagpapahalata. Yumuko siya at nagkunwaring may kinukuha sa toolbox niya. Pero ang totoo, tinititigan lang niya ang dalaga. Napansin naman to ni Mia, kaya medyo nainis na siya. Ang harot naman nito ni Manong. Ani niya sa kanyang sarili. Manong, nangangawit na ako. Maya-may bigla nalaman niya naramdaman si Badong mula sa kanyang likuran. Nasina po ang kanyang harapan. Muntik niya nang mabitawan ang kanyang hawak-hawak dahil sa gulat. Dahan-dahan niya itong ibinaba at pilit na kumakawala sa mahigpit na yakap ng karpintero. Manong, wag! Anong ginagawa mo? Stop it! Kung hindi sisigaw ako. Pero patuloy lang ang lalaki. Madiin. Nagpupumiglas siya, pero sadyang malakas ang lalaki. Hanggang sa maya-maya lang, naramdaman niyang dumampi na ang mga labi nito sa batok at tenga niya. Kinilabutan siya. Amoy na amoy niya ang pawis nito at ang hiningang hindi niya yata kayang tiisin dahil sa sobrang baho. At maya-maya, naramdaman ni Mia na naglalakbay ng kamay nito papunta sa kanyang ibaba. Kanina lamang ipilit niyang nilalabanan ang mga panghas na lalaking to, na ubod ng pangit at baho ng hininga. Pero bakit ngayon parang wala na siyang pagtutol sa kanya? Hindi niya na rin namalayan na nakabukas na pala ang kanyang makipot na bibig at nakapikit na siya. Para bang ninanamnam ang ginagawa sa kanya ng lalaking to na ngayon lang niya nakita. Tinuloy-tuloy na ng karpintero ang balak niya sa magandang babae. Nanisip ang naginip, hindi niya isipin na bibigay sa isang tulad niya. Nabukod sa pangit na, lagi pang amoy pawis dahil sa uri ng trabaho niya. Kaya lalo pa niyang pinagbuti. At halata naman sa mukha ng dalaga na init na to. Ngayon lang siya nakaramdam na ganito sa buong buhay niya. May karanasan naman na siya doon sa una niyang boyfriend na nasa probinsya. Yun ang nakauna sa kanya. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Iba ang binibigay sa kanya ng lalaking to. Kaya nagtatalo ang kanyang isipan. Bakit niya hinahayaan ng lalaking to? Napapakagat labi na lamang siya. Hanggang sa hindi niya na mapigilan ng sarili. At napatili na ito. Ayun na ako, Manong. Hanggang sa maabot na ng dalagang sukdulan. Halos mawala sa sarili ang dalaga. Dahil lahat ng gusto ni Manong, sinusunod niya. Hanggang sa naging mainit na ang tagpo. Ilang beses din naabot ng dalaga ang rurok ng tagumpay. At pagkatapos, dumiretso agad si Mia sa banyo para maligo. Sinabihan na lang niya ang karpintero na tapusin na ang pagbutas sa dingding. At pagtapos na lumabas na lamang. Nag-iwan din siya ng konting pera para pambayad sa abala ng lalaking to.
Pero sa isip-isip niya, siya ang inabala nito. Hindi lang basta abala. Pero may kasalanan rin naman siya. Ani niya sa kanyang sarili. Dahil pumayag siya at nagpadala sa init. Habang si Badong naman, ngiting aso habang tinatapos ang ginagawa niya. Para siyang tumama sa loto. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon na makapagpaligaya sa maganda at sexing dalaga. Babalik ako dito bukas. Aaraw-arawin kita. Nakangising wika nito. Paggising ni Mia kinabukasan, ramdam niya ang sakit ng katawan dahil sa tindi ng inabot niya sa karpintero. Pakiramdam niya para siyang binugbog at parang namaga ang kanyang ibaba. Nagkape siya at pagkatapos ay uminom ng alaksan para mawala na agad ang sakit ng katawan. Gusto niya uling bumalik sa higaan para matulog ulit. Dahil total, linggo naman at hindi naman siya mahilig maglakwatsa. Tinignan niya ang wall clock. 10:00 na pala. Tulog muna ako. Kakain na lang ako pagkagising. Medyo naiidlip na siya nang biglang tumunog ang doorbell. Ay, sino naman to? Istorbo? At pagbukas niya ng pinto, muntik na siyang mapasigaw. Si Badong na karpintero ang nakatayo sa may pintuan. May dala pang toolbox si Mokong. Hindi malaman ni Mia ang gagawin. Para siyang hihimatayin sa takot. Para siyang nakakita ng multo. Manong, ano pong kailangan niyo? Wala naman po akong ipapaayos. At ang sagot naman ni Badong na parang nakakaloko. Meron, di ba? Hindi ko pa tapos butasan yung sa may banyo. Di ba may kakabit ka na medicine cabinet dun? Oo, wala po. Halos hindi siya makapagsalita. At nahalata naman to ng lalaki. Kaya kusa na tong pumasok. Hindi na siya nakakibo pa. Para siyang estatwa sa pagkakatayo sa pinto. Hanggang sa sinara na ni Badong ang pinto. At inilak. Ngising aso ang Mokong na to. Kunwari ka pa ni. Gustong gusto mo naman, di ba? Aminin. May halo pang pang-asam na sabi nito. Hindi po, Manong. Ayoko na po. Nakalimot lang po ko. Isa na lang na eh. Pagkatapos ialis na ako. At hindi na kita istorbohin kahit kailan. Isang-isa na lang. Bitin kasi ako kahapon eh. At sa hindi malamang dahilan ni Mia, parang nag-init ang pakiramdam nito sa sinabi ng karpintero. Naalala niyang init na naramdaman niya na ibinigay sa kanya kahapon. Kaya ang nasabi niya na lang eh, sige na nga, isang-isa na lang. Tapos hindi na talaga siya papayag. Ayaw naman niyang umalis agad sa kondo. Dahil malaki-laki ng advance payment na binigay niya. Katumbas to ng 3 buwan. Sige po. Pero pagkatapos po nito, ayoko na po, Manong. Maawa po kayo sa akin. Ipangako niyo po, ha? Oo, ne. Last na talaga to. Ang ganda-ganda at sexy mo kasi. At bigla siyang niyakap ni Badong at tinangkang halikan. Pero pinigilan niya muna to. Wait lang po, Manong. Pwede po bang mag-shower muna kayo at mag-toothbrush? Meron po akong extra dyan sa loob ng banyo.
Wag po sana kayo magagalit Gusto ko lang pong pareho tayong malinis. Na okay. Yun lang pala Pero sabay tayo Paliguan mo ko. Tapos papaliguan kita. Sige po. Hindi naman malaman ni Mia kung bakit siya pumayag. Parang may gayumang lalaki na kahit anong ipagawa sa kanya, kanyang susundin na walang pagtutol. Hanggang sa nakita ni Mia ang ibaba ng lalaki. Para siyang bata na nakakita ng masarap na candy at gustong sunggaban ito. Pero hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang isipin ng karpentero na siya pa ang nagpapakita ng motibo. Hanggang sasabay na silang pumasok ng banyo at sinimulan ng buksan ni Badong ng shower. Hindi na nakapagpigil pa ang lalaki. Mabilis na naglakbay ang kamay nito. At bakas naman sa mukha ni Mia na gustong gusto niyang ginagawa sa kanya ng karpentero. Hanggang sa nauna na naman niyang naabot ng langit. At hindi naman mapinta sa saya ang mukha ni Badong. Sinong mag-aakala na mararanasan niya to? Kahit siguro ikwento niya to sa iba, walang maniniwala sa kanya. At iisipin na nababaliw na siya. Pero heto, at totoong nangyayari. Ayaw na ni Badong na matapos ang sandaling yun. Gusto niya maging asawa si Mia. Para kahit oras-oras, pwede niya tong paligayahin. Sigurado siyang hindi magsasawa kay Mia. Dahil napakaganda at napakasexy nito. Hindi na kaya pang magpigil ni Badong. Kaya agad na naging mainit ang mga tagpo. Hanggang sasabay na nilang naabot ang rurok ng tagumpay. At nang makabawi na ng lakas, nag-shower ng muli si Mia at Badong. At sinabon ang mga katawan. Tapos ay nag-toothbrush sila ng walang kibuan. Nagpunas na si Mia at nagsuot ng bathrobe na maiksi. Kitang-kitang mapuputi at makinis niyang hita. Napapatulala na lang sa paghanga si Badong. Maswerte talaga siya sa babaeng to. Wait lang Manong Kukuha kita ng towel. Diyan ka lang. Pumasok si Mia sa kwarto at kumuha ng towel at inabot to sa karpentero. Napatingin siya ng sandali sa ibaba ng lalaki at naisip niyang dating kasintahan na nakauna sa kanya. Walang sinabi dahil maliit lang. Kaya pigil na napapangiti si Mia. Pagkatapos magpunas ni Badong, nagtapi siya at lumabas ng banyo. At naupo sa sofa. Samantalang si Mia naman, nagpunta sa kusina para maghanap ng makakain. 11:00 na pala. Manong, gusto mo kumain? Magluluto ako ng corned beef. At ang sagot ni Badong, kahit wag na. Ikaw na lang. Siguradong busog ako kahit maghapon pa akong hindi kumain. Ay, ito naman si Manong. Nakaisa ka lang ay binubola mo pa ako. Napangiti na lamang si Mia at nagpatuloy sa pagluluto ng gisadong corned beef. At pagkatapos ay naghain na siya sa lamesa. Walang kibo ng dalawa na kumakain. Hindi naman lubos maisip ng dalaga na hinayaan lamang niya ang pangit na lalaking to na gawin ng lahat ng gusto sa kanya. Pero hindi naman niya maitatanggi ang pinaramdam sa kanya na langit. Pagkatapos nila mananghalian, agad na sinunggaban ni Badong ang dalaga. Hindi na rin naman to umawat pa dahil nakaramdam na rin ng init ng dalaga. Hanggang sa naging mainit na ang mga tagpo. Ilang oras din ang lumipas
at ilang beses din nilang naabot ang sukdulan. Gabi na nang umalis ng kondo si Badong. Mahimbing nang natutulog ang dalaga, kaya hindi niya na to ginising pa. At umaga na nang magising si Mia. Maganda ang gising niya. Agad tong bumangon at nag-grocery. At nung pauwi na, nagulat siya nang biglang may umagaw ng mga pinamili niya. Hi Mia. Nakangiting wika ni Badong. Hello Manong. Ani niya. Mukhang nag-grocery ka ha. Opo. Para may stocks akong pagkain. Ganon? O sige, tinda kita sa inyo. Sad naman ni Badong. Hindi na rin nakaimig pa ang dalaga. At pagdating ng kondo, nilapag lang ni Badong ang dala ni Mia sa harap ng pintuan. O siya, may gagawin pa ako. Parang nadismaya naman si Mia. Dahil ang akala niya, paliligayahin na naman siya ng karpintero. Parang naging baliktad na ang sitwasyon. Gusto niya ulit maramdaman ang pinaranas sa kanya na karpintero. Hanggang sa ilang linggo ang lumipas at tuluyan nang hindi nagparamdam pa si Badong. At isang araw, tumadalas ang pagkahilo at pagsusuka ng dalaga. Kaya bigla siyang kinabahan dahil baka nagbunga ang ginawa nilang pagpapaligaya ni Badong. At hindi nga siya nagkamali. Merong nabuo. Parang gumuho naman ang mundo ni Mia sa nangyari sa kanya. Hindi niya lubos maisip na sa isang pangit at mabahong lalaki magiging ama ng anak niya. Kaya naman nagpasya na siyang iwan na ang kondo at umuwi na lamang ng probinsya. Ayaw niya na din na makita pa ang ama ng kanyang anak. Kaya naman nagpasya na siya na iwan na ang kondo at umuwi na lamang ng probinsya. At isa pa sa dahilan kung bakit ayaw niya na makita pa ang lalaki na magiging anak niya ay hindi niya alam kung meron bang pamilya to o wala. Tinanggap na lamang niya ang katotohanan. Dahil kung tutusin, may kasalanan din siya sa nangyari. Dahil nadarang siya sa init na nararamdaman